Meron kang paupahan, pero gusto mo ring umupa. Ayaw mong upahan yung pinapaupa mo kasi mas gusto mong kumita. So, ang paupahan ko ay 8,000 pesos and then naghahanap ako ngayon ng 7,000 pesos para meron pa akong kinitang 1,000. Sa Vitre, sis, na-inspired ako sa'yo na way magka-extra ako upang makasimula na. So, ang sinasabi niya dito is yung ginagawa natin na pagbili ng mga bahay, ng mga foreclosed, na yung iba pine-preserve natin, yung iba ay binibenta natin. Meron tayong video na nakaraan, nakwento ko lang ha, na meron tayong nagbili na bahay na 3. Yung dalawa doon, ang total niya kasama yung pag-transfer, sobrang mahal ng tax. 500k ko nabili ang isa, then dalawa, so 1M. Sabihin na natin 300 yung asikaso kasi nasa 150 yung tax. Yung mga amilyar, binayaran, transfer tax, lahat ng mga tax, kung ano ng mga tax. So sabihin natin umabot siya ng 1.6 yung dalawang property. Tapos binebenta natin siya ngayon ng 5M. Kaya siya 5M kasi depende yan sa value ng bahay. Yung value doon sa kinuha na natin ay napakalaki. Plus yung property, yung square meter ay mataas. Ganun ko lang siya nakuha sa foreclosed na kinukuha ng kumbangko. So yung 5M, kung sakaling maibenta siya ng 5M minus 1.6, 3.4 ang naging extra. Ang pinagkuhanan natin sa tatlong bahay na yan ay galing lang ng bangko. Nag-loan tayo sa credit card. At sa pag-loan natin, bumili tayong tatlong bahay. Yung 1.6 doon, yung value ng dalawang bahay. Yung 3.4, yun yung kinita. So pag nakuha natin 5 million, bibili tayo ulit ng 5 namang bahay. Ang estimation ko na kailangan na pera ay nasa 3M. So since meron kang 5M, may 2M pang matitira. Yung 2M na matitira, yun ay pamabayad ko sa credit card na pinagkuhanan ko nung nakaraan nung bumili akong tatlong bahay. So ibig sabihin, ikot-ikot lang. Gagamitan mo na siya ng strategy. Kung meron kang asset na pwede mong gamitin, ang mga mayayaman umuutang din, ginagamitan na ng utak, no? So ganyan ang ginawa natin para at least yung nabili nating tatlong bahay no nakaraan na ibinenta natin dalawa na napalitan ng 5, nabayaran gawa nitong nabenta nating dalawa. So zero utang ka. Okay? Tapos may isa pa akong strategy na ituturo sa inyo ha. Meron tayong gumagana na ilan na paupahan lang sa ngayon kasi yung iba hindi pa natin nakukuha mga nakipag-usap pa sa akin na pwede sa ganito, pwede sa ganyan, pwede ba wag muna. So ilan pa lang gumaganang paupahan. Ngayon, ganito eksena, ang paupa natin ay nasa 8,000. Ngayon, nakwento natin sa mga nakaraan nating vlog na itong bahay na ito ay tinutulungan tayong magbayad sa mga bills. Kaya nga naglo-loan tayo sa bangko, nagpapautang tayo gamit ang utang din. Kasi nga, kapag may mga bills, kahit magkano pa yan, ay tinutulungan tayo ng bahay, naniniwala tayo dyan. Pero ang bahay na ito ay ayaw ko pag-ipunin. So, tutulungan ako sa lahat ng mga gastusin ko, pero bawal ka mag-ipon kasi kapag nag-iipon kami, nagkakasakit kami dalawang ng anak ko. No? So, nagiging zero, pero hindi ka papabayaan sa lahat ng bills mo. Ang eksena ko ngayon ay humahanap ako ng paupahan. Meron akong paupahan, bakit ako hahanap ng paupahan? 8,000 yung paupahan ko. So, ang hinahanap ko is paupahan, nalilipatan ko para makapag-ipon. Kasi zero talaga ako, kuha ng bahay. Kapag nakahanap ako ng paupahan, kailangan ang value ng rent na mahanap ko ay 7,000 lang. Para kung sakaling meron akong pinapaupa na 8,000 ang binabayad at meron akong inuupahan na 7,000 lang ang binabayaran ko, kumita pa ako ng 1,000. Hindi ko ginamit yung option na magpapaalis ako ng umuupa tapos doon ako titira. Wala akong kita. Okay, strategy.